Kamusta pong muli mga kababayan, mga tambay, si Kamanong po dito po sa Tambay mga kababayan, nagbabalik po para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan. Ito po, napakaganda po sana kung gagawin po nila ito ay tuloy-tuloy at kailangan po siyempre gusto po natin ay may managot. Lalong-lalo po, ito po talaga yung ugat at problemang napakalaki sa ating bansa, korupsyon. Lalong-lalo po nung pumasok po ang Binagoong Pilipinas. Isang damukal na po ang issue ng korupsyon na binigay po sa atin ng 3 taon. Isang damukal po na issue. Pamumulitika, issue ng korupsyon. At grabe po ang paggastos po nila sa pera natin na wala po tayong nakikitang mga big project na ipinagmamalaki po nila. Dapat po mga tambay, ito po ang mga senador po sa pangunguna po ni Senator Bongo ay gusto na pong paimbestigahan at gusto pong hingin o pinasasabit na po sa kanya o sa Senado ang flood plan o itong mga plano ng flood control ng DPWH mga tambay. Ito po ay dapat matagal na po nilang ginawa ito. Dahil 3 taon na po yan, magmula no sila nanunukulan, ang ginagastos po ng taxpayer sa flood control na proyekto po nila sa pangunguna po ng Pangulong Marcos at ng DPWH ay mahigit trilyon na po. Trilyon pera ng taong bayan at utang ng taong bayan ang hinawakan po nila dito po sa proyekto ng flood control. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin ang balita at napaka-importante po ito na dapat po ito, imbestigahan at may managot. Hindi po ba at makulong at ma-impeach hanggat maaari at maibalik ang pera na naibulsa yata nila umano at hindi naman talaga sa programa napunta. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang balita. Samantala, sa ating pa rin mga balita, master plan sa lahat ng proyekto ng DPWH, lalo na yung flood control, ipinasusumite sa Senado. Makibalita tayo kay Mean Corvera. Mean. Ipinasusumite na ni Senador Christopher Bongo sa Department of Public Works and Highways ang kanilang report hinggil sa programa, accomplishment at master plan ng kanilang mga proyekto. Partikular na hinahanap ng Senador ang flood control projects ng DPWH matapos sila ng maranasan ang malawakang pagbaha hindi lang sa Metro Manila. Ayon kay Go, kailangan alamin sa lahat o kung saan nagamit at naayon ba sa pangailangan ng mga flood prone areas ang proyekto ng DPWH. Pinuna ng Senador ang kakulangan ng maintenance sa mga drainage system at marami ang baradong kanal, lalo anya nagpapalala sa mga pagbaha. Nauna nang iginit ni Senador Ping Lacson at Erwin Tulfo na imbestigahan saan nagastos ang flood control funds ng DPWH. Kasabay nito, pinatitiyak ng Senador sa DPWH ang implementasyon ng Ligtas Pinoy Centers Act na layong matiyak na may ligtas, malinis at maayos na evacuation centers sa bawat lungsod at munisipalidad, lalo na sa mga flood-prone areas. Mean Corvera para sa Matarang Agila, matatag, matapak. Sana po mga tambay, tutukan po ito ni Senator Go. Ito na po ang pinakamaganda niyang gagawin para sa taong bayan, para po sa taxpayer, mga kabayan. Alam po natin na sirang-sira ang institusyon po na yan. Sirang-sira po ang institusyon sa mata ng taong bayan, lalong-lalo po sa mga mata ng taxpayer. Yang institusyon po na yan, Senado at Kongreso, ay bulok na bulok po yan sa mata ng taong bayan, lalong-lalo po sa issue ng korupsyon. Hindi po ba? Isang damukal po ang pumuputok na issue ng korupsyon dyan. Di po ba? Lalong-lalo dyan sa dalawang institusyon na yan. Yang dalawang institusyon na yan, magkasama po yan eh. Bali, isang institusyon lang po yan eh. Yang Senado at Kongreso o Kamara o House of Representatives, isa lang po yan. Pero pagdating po sa issue ng korupsyon, magkasundo po sila umano. Hindi po ba? Kaya para naman po ang taong bayan ay makakita naman po ng pangil at pumapabor po kayo sa taong bayan na nagpapasweldo sa inyo, nagpapalamon sa inyo, nagbibigay ng pati bakasyon ninyo, lahat, mga extraordinary ninyo, abay gumawa naman kayo ng tama. Huwag naman puro pabor sa inyo. Ito na po ang pagkakataon nyo, Senator Go. Huwag na po natin asahan si Lacson. Huwag na po natin asahan si Erwin Tulfo. Kayo na lang po.
ang dapat po asahan ng taong bayan. Tumayo po kayo. Kung kayo po ay hindi po nadala ng sistema ng korupsyon dyan, umano, bay, tumayo naman po kayo para sa taong bayan. Napakarami na pong utang ang ibinigay po sa amin ng 3 taon para sa mga proyekto na ito na flood control. Tumayo naman kayo, Senator Go. Hindi puro hanggang balita lamang, hanggang ngingas kugol lamang katulad ng ginagawa nila. Kasi naumpisahan nyo po yan uumpisahan nyo yan na imbestigahan. At hinihingi nyo na ang mga proyekto, mga plano ng DPWH, lalo-lalo doon sa mga proyekto nila at nagawa. At yung maintenance na sinasabi nyo na hindi natutugunan ang maintenance dito sa mga programa na ginagastos ang taon-taon ng trilyon. Flood control, yung mga station pump, yung pumping station natin na umihigop ng lalo-lalo sa mga baha. Walang mga maintenance. Sana hindi po ito maging katulad kamukha nung inimbestigahan po ni Senator Bato. Nakasama rin po yata kayo ron. Doon po sa kauna-unang investigasyon na hindi po namin nakita na kung ano ang tunay na naging resulta. Ano po yon? Yung ginawa po ninyong investigasyon ni Senator Bato. Ano po? Yung drug issue po. Yung pulburon issue ng Pangulong Marcos. Yung lumabas. Di ba? Nakasama pa dyan si Jonathan Morales. Di ba? Yung dating agent ng PDEA. Di ba? Siya po mismo ang nagsabi na talagang yung involvement, may mga artista pa. Nasama pa nga dyan si Maricel Soriano. Di ba? Umano sa issue na yan. Pero hindi naman ninyo tinutukan. Natabunan na lang po. Wala po kami nakitang katotohanan dahil hindi nyo na itinuloy ang mga investigasyon dyan sa pulburon issue ng Pangulo at First Lady. Doon pa lang yun kay Jonathan Morales. Barado na. Hindi na umusad. Sana Senator Go, wag naman pong mangyaring muli katulad nung ginawa ninyo ni Senator Bato, yung investigasyon sa pulburon. Hindi po ba? Kasi ngayon, ganun din po Pag inimbestigahan mo na imbestigahan, yung issue na yan at napakaraming korupsyon yan, yung DPWH at flood control, sino po ang nasa ulo niyan? Mga kabay, sino po nasa ulo niyan? Di po ba ang Pangulo, ang Commander-in-Chief? Kontrolado niya po yan, yung DPWH, at yung perang pumapasok niyan, kontrolado niya. Dahil siya ang Commander-in-Chief sa mga proyekto. Sa tingin po ba natin, kaya nyo po ba yung tayuan? Kaya nyo po ba yung banggain? Dahil ang itinutukoy po dyan, ang puno. Pag po napatunayan nyo na talagang napakaraming paglabag, lalong-lalo korupsyon, itong secretary ng DPWH o ang DPWH, lalong-lalo po sa pangunguna po yata ni sino po ba secretary ng ating DPWH secretary? Ayan po, si Secretary Manuel Bonoan. Di po ba? Sa pangunguna po ni secretary ng DPWH, si Secretary Bonoan, pag napatunayan nyo sa investigasyon nyo na napakaraming paglabag na hindi ginagawa ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Bonoan at napakaraming korupsyon kayong masisilip dyan na ang pera ng taong bayan ay walang pinatunguhan maliban sa mga bulsa nila umano at sa kanilang naglalaki ang mga bolt umano. Di po ba? Kaya nyo po bang banggain? Misa na namin nakita na hindi nyo na kaya banggain yata umano yung investigasyon sa pulburon. Ngayon pa, isang napakalaking issue ito ng korupsyon ng 3 taon, flood control. Kaya nyo po bang banggain muli at ipatunayan at ilabas sa taong bayan na talagang ang nag-uumpisa ang korupsyon sa puno kay Pangulong Marcos sa nangyayaring laganap at ng korupsyon sa ating bansa sa pangunguna ngayon na hinahanap natin yung mga programa nila dahil nga binabaha ang buong Pilipinas, ipinagmamalaki nila na ginagastosan natin ng trilyon-trilyon, bilyon-bilyon ang flood control na yan. Sige nga,
Tatayo ka kaya dyan, Senator Go? Yan lang po ang tanong natin. Sana magkaroon kayo ng yagballs, Senator Go. Katulad po ng mga Duterte. Katulad po ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, wala po kami nabalitaan na ganyang kalalaking issue na korupsyon ng mga senador, ng mga congressman. Meron po ba tayo nabalitaan? Mga kabayan, sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte na ganito katalamak ang korupsyon sa House of Representatives umano, at ganyan din katalamak ang korupsyon sa Senado umano. Meron po ba ng 6 na taon? At meron din po ba pumutok na ganito katalamak ang korupsyon sa mga ahensya ng gobyerno? Katulad ng DPWH? Sige nga. Napakarami po ba? Sa tingin nyo, kung ang dating Pangulong Duterte, katulad ngayon na isang damo ka lang issue ng korupsyon, sa tingin nyo, pinababagsak nilang dating Pangulong Duterte, ang pamilya Duterte, hindi nila iimbestigahan yan? Kung talaga napakaraming korupsyon sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte, sige nga, sa tingin nyo, hindi nila titigilan yan. Saan lang po nila binabagsak si dating Pangulong Duterte? Hindi po ba? Sa kanyang war on pulburon, doon lang. Pero walang malalaking issue na korupsyon katulad ngayon. Di po ba? Flood control pa lang yan. Yan pa lang ang nakikita mo, Senator Go. Wala ka pang nakikita, kayo ni Senator Bato, ni Senator Robin. Wala pa kami nakikita na may pangil kayo, may tapang, lalo-lalo paglaban sa korupsyon. Kaya nga minsan nagtatanong kami, kasama po ba kayo dyan sa mga korap dyan? Hindi po masama magtanong. Kayo po ba'y kaisa na nila? Na nagbubulag-bulagan na lang kayo, nagbibingi-bingihan na lang kayo pagdating sa korupsyon? Nagtatanong na po si Kamanong. Panahon na! 3 taon na lang, malapit na naman po ang presidential election. Nananahimik pa rin kayo sa issue ng pulburon at korupsyon. Ngayon, patunayan nyo sa bansang Pilipinas, sa mga Pilipino na mahigit 100 milyon, sa mga OFW, patunayan nyo na hindi na sayang ang boto namin sa inyo. Yung gustong-gusto namin mangyari sa aming bayan, na supuin ang malalaking korupsyon, lalong-lalo na sa Senado at Kongreso, bigyan nyo naman kami ng konsiderasyon sa aming binubuhay sa inyo at sa boto na binigay namin sa inyo. Tumayo naman kayo para sa Pilipino. Hindi kayo tumayo para sa inyong mga sariling interes lamang. Hindi po ba? Panahon na yan, Senator Go. Isa kang alay. Isa sinasabi mong Duterte. Ang Duterte nagpanalo sa iyo. Pero yung tapang, bangis, at yung sinasabi nga nilalabanan ng korupsyon, pati ang pulburon, di po ba nilalabanan din dating Pangulong Duterte? Kayo po, wala pa kami nakikitang nilalabanan nyo? Di po ba? Pati nga yung issue sa PhilHealth, hindi nyo nilabanan? Di po ba? Napakarami ring issue, hinawakan nyo po ang health. Naging ano po kayo dyan? Yan ang inyong departamento na hinawakan sa Senado. Hindi po ba? Pero wala rin po kayong malalaking issue na inimbestigahan yan. Katulad po nung PhilHealth, dapat tinutukan nyo yan. Yung paglipat ng hindi bababa sa 89 billion na ilipat na daw po ang 60 billion mahigit. Wala rin po kayong pangil yata dyan na inimbestigahan ng mga senador sa paglipat. Bakit po? Nabigyan po ba kayo? Natapalan po ba kayo? Nagtatanong lang si Kamanong. Napakaraming issue ng pamahalaan natin ngayon. Wala kayong tinututukan ni Senator Bato. Kayo pa naman yung inaasahan ng mga Pilipino riyan na hindi kayo masilaw at mabili nila. Labanan nyo ang mga korupsyon. Katulad nung pagbenta ng ginto, hindi man lang ninyo tinutukan kung ano na nangyari riyan. Yung pera namin sa PhilHealth, ano na nangyari riyan? Yung pera namin sa Maharlika Investment Fund, ano na nangyari riyan? Hindi po ba? At hindi nyo rin tinutulungan ng taong bayan sa ginawa. Hindi namin alam kung kasama kayo riyan. Yung ginawang 2025 national budget na 241 billion. Wala rin po kayong say dyan. Wala rin kayong investigasyon dyan. Kayo, nila Robin, ni Senator Bato,
Ngayon, kayo na naman ulit, nanalo na naman kayo. Sana makita namin yan. Gumawa naman kayo ng tama para sa Pilipino, sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, papasok ang 20 Congress. Imbestigahan nyo na imbestigahan. Tapusin nyo. Yan ang napaka-importante. Tapusin! Hindi yung 1, 2, 3, 4 na investigasyon. Sarado na. Kalimutan na yan. Ganyan nangyayari sa Senado eh. Uupuan na. Walang nananagot. Di po ba? Sana gawin po ito. Wala naman po tayong aasahan dyan eh. Lalong-lalo kila Senator Lacson. Ano aasahan mo riyan? Tumanda na riyan yan. Tapos si Tulfo. Ano aasahan mo kay Tulfo? Mga bayan, yung pagkatao nga lang niya, sablay na eh. Di po ba? Napakahirap pong asahan yan. Dahil unang-una, mga 2-5 yata umano niyan. Di po ba? Kumbaga kahit saan mo iharap, may muka. Doble cara. Hindi po ba? Umano. Kaya dito po, bilang isa pong naghahanap ng sinasabing dapat ay wakasan na. Hinahanap po ni Kamanong yung solusyon. Kahit papaano mabawasan ang korupsyon. May managot. At kailangan may ma-impeach. Di po ba? Dapat may ma-impeach, may managot. Dahil pera po ng taong bayan yan. Inuutang pa natin yan. Tapos mababalitaan lang natin, mismo sila nagsasabi, grabe ang korupsyon, saan napupunta ang pera? Walang mga maintenance. Pinababayaan ang mga proyekto. Pero ang pera natin, hindi nila pinababayaan. Mahal na mahal nila ang ating mga pera dahil nilalagay nila umano sa malalaki nilang vault. Kaya mahal na mahal nila pera natin. Hindi kaya? Kaya mga kababayan, kalampagin po natin ito. Ang dapat po natin kalampagin sa Senado na sinasabi dapat mag-investigasyon ng mga korupsyon, pati issue ng pulburon, at dapat investigahan din nila yung issue dahil taxpayer money yung ginamit po ng First Lady na pagpunta po sa United States nung umatin po siya ng gathering doon ng mga Pilipino, ng ating mga kababayan doon na isang event. Pera po yun. Dapat imbestigahan din po yan, lalong-lalo po nila Senator Bato, Robin. Lalong-lalo po, meron po isang gabinete, isang sekretary na umame na gumagamit ng pulburon. Hindi po ba natin iimbestigahan din niya, Senator kasama sa gabinete, sekretary, taong gobyerno, pero umamin na gumagamit ng pulburon. Hindi niyo po ba iimbestigahan yan? Yung issue ng First Lady, napapanahon na rin po yan, dapat imbestigahan, Senator Lahat, napakasamang bisyo yan. Unahin niyo po yan, napaka-importante po yan. Korupsyon! Tapos, pulburon issue ng First Family. Kailan pa kayo magkakaroon ng yagbols? Lumaban naman kayo para sa amin. Nahandyan sila Kati Binag. Naghihintay ng suporta. Diba? Naghihintay lang sila ng suporta. Si Kati Binag nahandyan, handang-handa. Suporta lang ng mga politiko na may yagbols, may bayag. Di po ba? Hindi mga duwag. Yan lang po na may iniintay para lumabas na ang katotohanan. Kung susuportahan lang di po si Kati Binag ng mga sinasabing mga may bayag, may yagbols na politiko at may mga bayag at yagbols na mga men in uniform, tapos na ang problema ng bansa. Tapos na. May solusyon na lahat ang problema natin. Mapapalitan na ang kailangang palitan, ang dapat palitan. Hindi po ba? Kaya po yan mga tambay, yung gagawin po ni Senator ni Senator ay kalampagin po natin mga tambay. At dapat niya pong tutukan at dapat po niyang ibunyag sa taong bayan at dapat po magkaroon siya dyan ng pangil at dapat po may managot. Hindi po ba? Hindi po yung puro media mileage lang. Kasi po, pag hindi po tinutukan ni Senator Goyang hanggang sa huli at mabaliwala lang po ang kanyang investigasyon, isa lang po ibig sabihin nun. Kinakain na rin po siya ng sistema ng politika. Mga kababayan, kinakain na rin po siya ng sistema. Pagka ganun po, hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong bilang isang taxpayer.
mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po na ating Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat-ingat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyong lahat, mga kabayan. Mag-ingat po kayo. Lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At yung dasal at panalangin po natin, sana po, sama po natin sa ating dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President. Lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte, siyempre po sa kanyang katandaan. Sana po madugtungan pa po ang kanyang buhay, kalakasan at maingatan po sa kapahamakan. At makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. Muli po mga kababayan, ingat-ingat po tayo. Thank you po. Sa muli po. Paalam. Bye-bye. Ingat-ingat po.